Maraming salamat po. Maupo po tayong lahat. Maraming salamat. Ang atin pong kagalang-galang na Pangulo, Pangulong Benigno Aquino III, Secretary Mar Rojas, Senate President Franklin Drilon, pati po yung buong Senado na andito ngayon, Speaker Sonny Belmonte, pati po yung mga kapatid ko sa House of Representatives. Corina Sanchez Rojas. Yung ating pong Pangulo sa Liberal Party, Secretary June Abaya. Saka po yung ibang miyembro ng gabinete na andito ngayong umaga. Yung lahat pong local government officials na andito din ngayon. Yung ating pong mga kasamahan at mga leaders ng ibang political coalitions, gaya po ng NUP at NPC, na andito din ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo. Pati po yung Nationalista Party. Yung mga dati ko pong kasamahan sa civil society. Siyempre po yung aking pamilya at mga kababayan sa 3rd District ng Camarines Sur na andito ngayon. Fellow workers in government, honor guests, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Dumating na po ang araw na sinusubukan naming mag-iina na harapin ng buong tapang. Hindi po madali yung paglalakbay namin patungo sa araw na ito. Ang mga nakaraang linggo po, ang pinakamahirap na dinaanan naming pamilya mula noong pumanaw si Jessie. Sa tagal nga po ng prosesong pinagdaanan upang makapagdesisyon, ang kantsaw na po sa akin ng iba sa inyo, nagpapabebe na lamang ako. Noong una pong lumitaw ang pangalan ko na isa sa naiisip na pwedeng maging kasama ni Secretary Mar sa laban na ito, aaminin ko po na ang una kong tanong sa sarili ko, bakit ako? Sa dinami-dami ng pwedeng pagpilian, bakit ako pa? 25 taon po kaming mag-asawa ni Jessie. At sa matagal naming pagsasama, siya lamang po ang nasa harap. Habang ako ay nasa likod niya, nasasandalan niya, kontento at lubos na sumusuporta. Sa amin pong mga agam-agam, tinatanong po namin ang aking mga anak, kung ano kaya ang gagawin ni Jessie kung siya ang nalalagay sa ganitong pagsubok. Alam po namin agad ang kasagutan. Kahit gaano kahirap, hindi niya tatalikuran ang kahit sino mang humihingi ng tulong. Hindi po siya matutulog hanggat hindi niya nagagawa ang lahat na pwede niya pang magawa para sa ating bayan. Magsasakripisyo, ibibigay ang lahat, gaya ng pagbigay niya ng kanyang buhay nung siya ay naglilingkod pa para sa bayan. Kung nahaharap po siya sa tanong na bayan o sarili, malinaw po sa aming mag-iina kung ano ang magiging kasagutan niya. Kagaya po ng tanong ni Pangulong Aquino sa sarili niya, nung siya ay nasa kanyang sariling sangangdaan. Makakatulog ba ako sa gabi na alam ko na may magagawa ako para sa bayan, ngunit ito ay tinalikuran ko at hindi ko ginawa? Ang pangarap ko lamang po noon ay makapag-abogado kagaya ng tatay ko. Kahit maaga po ako nag-asawa, siniguro po ni Jessie na matutupad ko ang aking pangarap. Nag-aral po ako ng abogasiya sa gabi
habang nagtatrabaho sa araw, nag-aasikaso ng pamilya, at ginagampanan ang papel bilang asawa at ina. Kahit po pinakahuli sa aking prioridad ang pag-aabogado, dahil sa maraming obligasyon na aking ginagampanan, nakamit ko pa din po ang aking pangarap pagkatapos ng mahabang panahon ng paglalakbay. Noon pong nakamit ko na ang matagal kong minimithi, ipinangako ko po sa aking sarili na gagamitin ko sa tama ang ipinagkaloob sa akin. Nagtrabaho muna po ako sa Public Attorney's Office. Doon po ay dumipensa ako ng ating mga kababayan na nasasakdal, ngunit walang perang pambayad sa abogado. Pagkatapos po noon, ay sumapi ako sa Sentro ng Alternatibong Lingap Panligal. Isang NGO na mga abogado na tumutulong sa mga mahihirap at mga basehang sektor. Mahabang panahon po yung ginugol ko sa pakikisalamuha sa mga magsasaka, mga mangingisda, mga manggagawa, mga maralitang panglungsod, mga kababaihan, mga kabataan, at mga katutubo. Kahit po alam ko na ang ganong klaseng pag-aabogado ay hindi magdudulot na material na kaginhawahan sa aming pamilya. Marami po akong mahahalagang aral na napulot sa mahabang panahon ng paninilbihan ko sa mga mahihirap. Namulat po ako sa katotohanan na ang karaniwang Pilipino ang tunay na lakas at pag-asa natin bilang bansa. Nakita ko po ang kanilang likas na dignidad, galing at kakayahang makilahok sa pamumuno. Naranasan at nakita ko po na kung mabibigyan lamang sila ng kaunting tulong sa kapasidad, sila ang mas may magagandang solusyon sa mga problemang kanilang hinaharap. Sila ang kailangan nating bigyan boses at mas malaking puwang sa ating bansa. Eksaktong 3 taon po ngayong araw, noong October 5, 2012. Inihain ko po ang aking kandidatura bilang kinatawan ng pangatlong distrito ng Camarines Sur. Isa pong pagdedesisyon na tiwala at lakas ng loob lamang ang pinag-ugatan. Dala ng pangangailangan at pagkakataon na mahinto ang mahabang panahon ng panunungkulan ng isang political dynasty sa aming lugar. Gaya po ngayon, marami po sa nagmamahal sa akin ang nangamba noon sa aking desisyon dahil po sa kawalan ko ng preparasyon. Marami pong nagmamahal sa asawa ko ang sumubok na pigilan ako sa pagkatakot na baka mayurakan lamang ang magandang pangalan na kanyang iniwan sa pagpasok ko sa maruming mundo ng politika. Ngunit noong panahong pong iyon, buo yung aking kalooban. Iyon ang laban na hindi dapat talikuran, hindi dahil sa kagustuhang magkaroon ng kapangyarihan, kundi dahil sa pagkakataong manilbihan ng mahusay para sa ating bayan. Hindi po ako si Jessie. Ngunit noong namatay po siya, maliwanag po sa aming mag-iina na siya ay umaasa na sa abot ng aming makakaya, susubukan din naming magsakripisyo
gaya ng kanyang pagsasakripisyo para makapag-ambag para sa ating bayan. Yung nakalipas po na mahigit na 2 taon, yun yung saksi ko na akin namang nasuklian ang anumang kakulangan ko sa paghahanda ng isang matapat na panunungkulan. Sa aking paninilbihan bilang kinatawan, ipinaglaban ko po ang karapatan ng mga nakatsinelas, yung mga nasa ibaba. Yung nasa labas at nasa laylayan ng ating lipunan. Isinulong po natin ang mga panukalang batas na nagbibigay ng puwang para pakinggan ang boses ng karaniwang Pilipino at bigyan sila ng pagkakataong makilahok sa pamumuno. Gumawa din po tayo ng mga panukalang batas na magsusulong ng mga sistema kung saan sinisiguro ng ating mga pinuno ay hindi maliligaw ng landas o mabubulag ng kapangyarihan. Tapat, malinis, at bukas na pamamahala ang buod ng ating mga isinusulong. Dahil sa paniniwala po na sa ganitong paraan lamang tayo tunay na makakapagsilbi at sa ganitong paraan lamang natin masisiguro na mabigyan ng halaga ang lahat na umaasa sa atin. Patuloy po naming binibigyan ng lunas ang mga kakulangan ng mga silid-aralan, maayos ang aming paghahanda sa mga sakuna, at mabago ang aming kahinaan sa pangangalaga ng kalusugan ng aming mga taga-distrito. Gumagawa po kami ng mga paraan upang magkaroon ng maayos na sistema na magbibigay ng sapat na kabuhayan sa mga kababaihan at mga manggagawa, na siyang magbibigay rin ng oportunidad na kumain ng maayos at sapat ang ating mga kababayan. Linggo-linggo po, bumababa ako sa aking distrito at umiikot. Sinisiguro na nabibisita ang mga pinakamalalayong mga barangay na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Ito po ay sa paniniwalang magkakaroon lamang ng puso at mabibigyan lamang ng lalim ang aking paninilbihan kung personal kong nararamdaman ang kahirapan na pinagdaraanan ng aking mga kababayan. Araw-araw po, ramdam ko pa rin ang pagkawala ni Jessie. Pero araw-araw din, ramdam ko na buhay pa rin ang mga pangarap niya para sa ating bayan. Ang mga pangarap pong ito ay nakikita ko sa mga anak namin. Nakikita ko po ito sa mga nakakasalamuha sa araw-araw na hindi pumapayag na hanggang dito na lang tayo. Na patuloy nangangarap kung anong pwede tayong maging. Ang kanyang pamana at mga pangarap para sa bayan ay buhay na buhay pa po sa isip at puso ng karamihan sa atin. Tuwid na daan, malinis na pamumuno, pamahalaan na bukas sa pakikilahok ng karaniwang Pilipino, pagtataguyod ng mga sistema na magsisiguro na ang magkakaroon lamang ng puwang sa ating pamahalaan ay yun lamang mga tapat at matitinong lingkod bayan. Noong buhay pa po si Jessie, matagal na panahon niyang katuwang si Secretary Mar Roxas sa maraming pagsubok na hinarap sa pagsulong ng daang matuwid. Magkasabay po silang nangarap ng maganda para sa ating bayan. Malinaw po sa akin na si Secretary Mar Roxas ang magpapatuloy sa daang matuwid na sinimulan po ng administrasyon ng ating mahal na Pangulo.
Ang daang matuwid po ang magsisiguro na hinding-hindi makakalimutan ang mga taong madalas napapag-iwanan. Hindi po kumpleto ang trabaho ng daang matuwid hanggang may napag-iiwanan sa laylayan. Malinaw po na ang daan patungo sa kaunlaran ay ang daang nagtataguyod ng maayos na buhay para sa lahat. Sa lahat po sa inyo na nagpahayag ng suporta, nagpahayag ng pangamba, ng pagkatakot, pati na po siguro pakikiramay. At sa lahat po na nag-alay ng dasal para sa akin at sa aking pamilya. Mula po sa ating mga tinitingala at lalong-lalo na sa karaniwan nating mga kababayan. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa lahat sa inyo. Kayo po ngayon ang pinaghuhugutan ko ng lakas. Sa akin pong pamilya, sa pangatlong distrito ng Camarines Sur, nais ko pong malaman ninyo na hinding-hindi ko naman po kayo tatalikuran at iiwan. Nasaan man po ako, ang pagkalinga at pagsisilbi ko sa inyo ay patuloy pa rin. Hinihingi ko po sa inyo na sabay-sabay pa din nating ipagpatuloy ang mga pagbabago nating sinimulan. At wag na sana po nating hahayaan, manumbalik pa ang mga dating kabuktutan. Nagpapasalamat po ako sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa aking 3 anak. Sa pagbibigay po ng kanilang basbas. Hinding-hindi po ako susulong sa laban na ito kung hindi ko sila kasama. Ang pamilya po ang buod ng pagkatao namin ni Jessie bilang mga lingkod bayan. Sa gitna po ng maraming pagsubok sa aming mga kahinaan, ang aming pamilya ang aming inspirasyon para piliin ang mas malinis na daan kahit ito pa ang mas mahirap. Noong kinuha po sa amin ng bigla si Jessie, ang tanong po namin ay, bakit kailangang mangyari ang nangyari? Noong bigla po akong kumandidato bilang kinatawan ng aking distrito, nagtanong din po kami, bakit kailangan mangyari ang nangyari? Ngayon po na nalalagay na naman kami sa isang mas mahirap na sangangdaan, pareho pa din po ang aming tanong, bakit kailangang mangyari ang nangyayari? Ngunit gaya po ng dati, nabubuhay po kami sa alaala ng parating sinasabi ni Jessie sa amin noong nabubuhay pa siya. Tiwala lang. May dahilan ang lahat na nangyayari. Dahil sa kahuli-hulihan ng lahat, ang mabuti ang parating mananaig. At ang tama ang parating magtatagumpay. Ipinapangako ko po na hindi ko kakalimutan ang aking tungkulin bilang magulang, na maging huwaran ng pagmamahal sa kapwa at paglilingkod bayan. Ipinapangako ko din po na hindi ko kakalimutan na asawa ako ni Jessie at nasa balikat ko ang obligasyon na buhayin muli ang kanyang halimbawa
ng pagiging isang tapat na lingkod bayan. Kaya matapos po ang malalim na pag-iisip, malawak na konsultasyon, at sobrang taimtim na pagdadalangin, buong puso, buong pananampalataya, at buong tapat ko pong tinatanggap ang hamon na tumakbo bilang pangalawang Pangulo ni Secretary Mar Rojas. Ibinibigay ko po ang aking sarili ng buong buo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa inyong mga nakatsinelas na nasa labas, nasa ibaba at nasa laylayan ng lipunan. Maraming salamat po.